May mala pork barrel umanong sistema sa mga proyekto ng DPWH at ayon sa report ng PCIJ, isa si Congressman Sandro Marcos sa may pinakamalaking parte. Sagot naman ng Malacanang, handang magpa-lifestyle check ang presidential son. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, una sa lahat, ano ba itong mala pork barrel scheme na tinutukoy ng PCIJ? Di ba't nung pandineklarang illegal ng Supreme Court ang pork barrel? Yun nga, Jiggy, gaya nga ng sinabi mo, base doon sa PCIJ report, tinagurian nila na pork barrel king itong si Representative Sandro Marcos. Ang sinasabi kasi nila, pinakamalaking bulto doon sa allocable funds ng DPWH yung napunta sa kanya. Halos 16 billion pesos daw yung nauwi sa kanyang distrito. Hiningan natin ng reaksyon ng Malacanang tungkol dito, pero malinaw ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi siya pwedeng magsalita on behalf of the presidential son. Pero ang malinaw dito, wala naman daw exempted pagdating doon sa usapin ng lifestyle check. So ang sabi ni Jose Castro, kung kinakailangan na isailalim sa lifestyle check si Representative Sandro at ang kanyang pamilya, pwede raw itong mangyari dahil hindi nga nagbibigay ng exemption si Pangulong Bongbong Marcos. Nauna na rin naman daw na binanggit ni Representative Sandro na handa rin naman siyang humarap sa Independent Commission for Infrastructure. At nasabi nga niya yan, pero sa ngayon ay inaantabayanan na lamang daw natin kung kailan yung ibibigay na eksaktong petsa o schedule ng ICI para makapagbigay din ng testimonya at maimbestigahan. Ito si Congressman Sandro. Jiggy? Maricel, sa ibang issue na flag ng COA, ang 14 million pesos non-collected receivables ng OP umano. Anong detalye nito at anong paliwanag ng Malacanang? Tama ka, Jiggy. Nasa 14 million itong pinag-uusapan natin na flag ng COA. Pero ang paliwanag dyan ni Undersecretary Claire Castro, as of December 2024 kasi ito, so 55% na raw nitong kabuang halaga na ito, yung naisauli na sa Office of the President. Ang nangyari raw kasi, pinagpalawalan muna ng Office of the President yung ilang mga foreign trips ng ilang mga departamento o kagawaran ng gobyerno. Yan ay para hindi na nga maantala yung mga biyahe, especially kung nakikita nila na very significant at urgent din naman itong mga biyahe na ito. Pero sa ngayon daw ay nagpakalat na rin daw ang Office of the President ng mga demand letters dito sa mga binanggit na departamento o kagawaran ng COA nang sa gayon ay maibalik na sa Office of the President yung pondo, yung pera nila. Meron na rin daw ibinigay na deadline ang Office of the President para sa mga kagawaran na ito na isauli ang pera. Hindi lang naibigay ni Jose Castro yung eksaktong petsa ng deadline dahil hindi niya hawak yung sulat kanina. Pero ito yung inaantabayanan natin at patuloy pa rin naman daw itong minomonitor ng OP. Jiggy? Anong pahayag ng Malacanang kaugnay ng sinabi ni Congressman Kiko Barzaga na may kinalaman ng Pangulo sa pagsuspende sa kanya? Nako, umalma ang Malacanang, Jiggy, dahil para sa kanila, iginagalang naman daw nila ang naging desisyon ng House of Representatives tungkol nga dito sa suspension kay Representative Barzaga. Pero ang hindi nila matanggap ay yung sinasabi niya na posibleng may kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos dito sa suspension ng nasabing congressman. At tanong nga dyan ni Undersecretary Claire Castro, bakit nun bang ipinost ng kongresista yung mga questionabling post niya sa social media? Nandun daw ba si Pangulong Bongbong Marcos? Desisyon naman ito ng kongresista, so bakit idinadawit ang pangalan ng Pangulo? Pakinggan natin ang sinabi ni Jose Castro. Hindi naman kasama ang Pangulo nung ito ipinost. At yung mga sinasabi niya, mga umanong disinformation laban sa AFP. Sa ating nakikita rito, ginagamit lamang ang pangalan ni Pangulong Marcos Jr. para ma-justify ang kanyang mga ginagawang disinformation. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.